Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip na ibinatay sa mga lumang paniniwala, alamat, at karanasang maaaring narinig sa iba't ibang probinsya. Hindi ito nilikha upang manira ng lugar, tao, o anumang paniniwala. Ang mga pangalan ng karakter, pangyayari, at sitwasyon ay pawang imahinasyon lamang at hindi sinasadyang tumugma sa tunay na tao o insidente. Layunin lamang ng kwentong ito na magbigay aliw, kapanapanabik na karanasan, at aral sa mga tagapakinig. Pagdating namin sa baryong iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang lamig na tila dumampi sa balat ko nang unang beses akong lumakad sa makitid na daan. Galing kami sa syudad, kaya para sa akin, parang ibang mundo ang tahimik na paligid, makapal na puno, at mga bahay na gawa pa sa kahoy at pawid. Ang sabi ng tatay ko, mas magiging simple raw ang buhay dito at mas magiging ligtas. Pero sa unang araw pa lang, natanto kong may itinatago ang lugar na to, isang hiwagang hindi ko agad maipaliwanag. Ang bahay namin ay katabi ng lumang tahanan ng mag-ina. Luma ang bahay nila, may mga sirang bintana, at halos hindi umaalog ang kurtina kahit mahangin. Doon ko unang nakita ang batang babae, si Lyra. Maputla ang balat niya, parang hindi nakakakita ng araw. Mahaba ang buhok na kulot-kulot at halos natatakpan ang mukha niya. Nakasilip lang siya mula sa isang maliit na siwang ng bintana. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya tumatakbo o naglalaro tulad ng ibang bata. Nakatayo lang siya roon, at parang sinusundan niya ako ng tingin habang inaakyat namin ang gamit papasok sa bagong bahay. Kinagabihan, naglapit sa amin ang nanay ng batang babae. Si Aling Marta. Mahinahon siyang magsalita, pero may lungkot sa mga mata niya na tila ba may mabigat na pasan. Nagpakilala siya bilang kapitbahay at agad sinabing may ilang batas sa baryo na dapat naming sundin, bawal magbukas ng pinto kapag sumapit ang hating gabi, bawal mag-iwan ng anumang pagkain sa labas, at huwag kailanman titingin sa bintana kapag may kumaluskos sa bubong. Akala ko noong una, biro lang iyon o tradisyon ng matatanda. Pero nang tumigil siya sa pagsasalita at tumingin papunta sa bintana ng bahay niya, doon ko naramdaman ang biglang kirot ng kaba. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng gamit, napansin kong hindi lumalabas si Lyra tuwing umaga. Kahit sobrang liwanag, sarado ang pinto at bintana ng bahay nila. Ang buong paligid ay nagising na, mga manok, mga nagwawalis na kapitbahay, pero ang bahay nila ay nananatiling tahimik na parang libingan. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, doon ko nakikita si Lyra. Nakaupo siya sa lumang duyan, tahimik, hindi umiimik, ngunit nakatitig sa kawalan na parang may naririnig na hindi ko nakikita. Kapag malapit na ang gabi, saka siya gumagalaw, tila nagiging mas aktibo at mas buhay. Sa mga oras na yon, pakiramdam ko'y unti-unti akong hinihila ng hiwagang bumabalot sa bata. Sino siya? Bakit ganun ang kilos niya? At bakit tuwing umaga, tila naglalaho siya na parang ayaw niyang abutin ng liwanag? Hindi ko alam, pero ramdam ko, may malalim na dahilan, at ang baryong ito ang nagtatago ng katotohanang iyon. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ko nang mapansin ang mga kakaibang galaw at kilos ni Lyra, mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, pero ramdam ko sa loob-loob ko na may mas malalim na lihim ang batang iyon. Tuwing umaga, habang gising na ang buong baryo, nakikita ko ang mga bata na naglalaro sa tabing kalsada, nagtatakbuhan, nagtatawanan, at naglilibang. Ngunit ang bahay ni Lyra ay nananatiling sarado, tahimik, at madilim na parang walang tao sa loob. Sa una, inisip ko baka may sakit lang ang bata o baka mahiyain. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumilinaw na hindi ordinaryo ang dahilan. Isang umaga, napansin ko sa ilalim ng bintana nila ang bakas ng tila mabigat na paa, pero hindi ito mukhang paa ng tao. Medyo mahaba, may bahagyang hukay sa gitna, at parang may matutulis na gilid. Nang banggitin ko ito kay nanay, agad niya akong sinaway at sinabing huwag na huwag ko raw masyadong titigan ang bahay na yon. Isang gabi naman, habang nakahiga ako at pilit na pinapatulog ang sarili ko, bigla kong narinig ang pagaspas ng malalaking pakpak. Hindi ito tunog ng ibon, mas malakas, mas mabigat, at parang umiikot sa itaas ng bahay namin. Nang sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana, nakita ko ang anino ng isang nilalang na mabilis na dumaan sa bubong ng kapitbahay. Hindi ko maaninag kung ano yon, pero ang kinakatakutan ko ay ang tanong na sumulpot sa isip ko, bakit sa bahay ni Lyra iyon galing? Sa mga gabing sumunod, palagi kong naririnig ang pag-ungol ng mga aso tuwing madaling araw. Hindi ito simpleng pag-alulong, parang takot na takot sila sa kung anumang nilalang na dumadaan. May isa pang kapitbahay na nagkukwento na tuwing madaling araw daw, may humahaplos sa bubong nila,
at minsan ay may kumakaluskos sa kanilang bakuran. Kapag sumisilip sila, wala naman silang nakikita pero may naiwan daw na mga baka sa lupa. Minsan may dugo pa. Doon ko sinubukan obserbahan si Lyra ng mas mabuti. At doon ko rin napagtanto ang pinakamisteryosong katotohanan, bakit mas buhay siya sa gabi. Kapag nagsisimula ng dumilim, doon lang siya lalabas ng kaunti. Makikita mo siyang naglalakad ng dahan-dahan sa likod ng bahay nila, halos hindi sumasayad ang paa sa lupa. Kapag napapatingin ako sa kanya, hindi siya nagsasalita, pero para bang alam niyang pinagmamasdan ko siya. Tahimik lang siyang nakatayo, nakatitig, at minsan ay tilang umingiti ng konti, pero hindi masaya ang ngiting iyon. Parang ngiti ng taong may alam na hindi mo pa alam. Isang gabi, nahuli ko siyang nakaupo sa bubong nila. Sa mismong bubong. Hindi ko alam kung paano siya nakakyat, pero doon siya nakaupo habang nakayuko ang ulo. Nang mapaangat ang tingin niya, sumalubong sa akin ang mga mata niyang mapula sa dilim. Hindi ko alam kung ilusyon lang iyon ng gabi, pero ramdam ko, hindi iyon normal na bata. At doon nagsimula ang sunod-sunod na pangyayaring tuluyang magpapakilala kung sino talaga si Lyra. O kung ano talaga siya. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo kong nararamdaman na may kakaibang nangyayari sa baryo. Hindi lang basta katahimikan o simpleng hiwaga, kundi isang uri ng takot na halos lahat ng tao roon ay ayaw pag-usapan. Para bang may kasunduang nakabaon sa mga ngiti nila, isang lihim na itinatago nila sa bawat bagong lipat na tulad namin. At habang mas lalo kong napapansin ang kilos ni Lyra, mas lalo namang nagiging hindi payapa ang baryo. Nagsimula ang lahat ng may biglaang pagkawala ng mga manok ng isang magsasaka sa dulo ng baryo. Nanggigigil siya sa galit at halos sumigaw habang naglalakad sa kalsada, dala-dala ang isang pakpak ng manok na halos hindi na makilala dahil sa tila pagkakadurog ng laman. Ang sabi niya, may umaatake tuwing madaling araw. Hindi ito aso, hindi rin tao. Hayop na malaki. May mga sugat na parang kinakamot na may matutulis na kuko. Habang nagsasalita siya, ang mga matatanda ay nagtatanguan lang, pero walang naglalakas loob na magtanong pa. Kasunod noon ay may isang alagang baboy na natagpuang wala ng laman ang loob, para bang sinipsip ng kung anong nilalang ang dugo at laman nito. Ang iba ay nagsasabing baka mabangis na hayop lamang ito mula sa bundok. Pero ang mga tsismis, lalo na kapag gabi, ay mas nakakatakot. May mga nagkwento na bago pa man mawala ang hayop, may nakikita raw silang anino na umiikot sa bubong. At halos palagi, ang aninong iyon ay nakikita malapit sa bahay ni Lyra. Sa gitna ng lahat ng ito, mas nagiging mailap ang ina ni Lyra. Hindi na siya lumalabas ng madalas, at kapag nakausap mo siya, para siyang lagi ng pagod, laging nagmamadali, at laging umiwas ng tingin. May isang beses na narinig kong kausap niya ang isang matandang albularyo. Ang sabi niya, hindi ko na alam kung hanggang kailan ko siya makokontrol. Lumalakas siya tuwing gabi, lalo na kapag bilog ang buwan. Naramdaman ko ang kilabot na gumapang sa likod ko. Hindi ko alam kung tungkol ba yon kay Lyra, pero ramdam ko sa tono niya, desperado siya. Minsan, habang naglalakad ako pauwi, nadaanan ko ang bahay ni Lyra at napansin kong may nakakalat na dahon na may kakaibang marka, parang sinunog sa gilid. May amoy din ng parang pinagsamang damo at dugo. Nabanggit ito ni nanay sa isang kapitbahay, at ang sagot lang nito, hindi natin dapat pinakikialaman ang mga iyan. May mga bagay na dapat hindi mo tinititigan ng matagal. Sa gabi namang iyon, nakita ko na naman si Lyra sa likod ng bahay nila. Pero hindi tulad ng dati, mas iba ang itsura niya. Parang mas payat siya, pero mas maliksi. Nakayuko siya sa isang sako, at nang ilapit ko ang tingin ko, para siyang may kinakain. Isang saglit, tumigil siya at dahan-dahang lumingon sa gawi ko. Hindi ako huminga. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang mga mata niyang kumikislap na pula, hindi dahil sa ilaw, kundi dahil may apoy na nagmumula sa loob. At doon ko naintindihan, hindi ito mga simpleng kakatwang pangyayari. Ang baryong ito at si Lyra ay may tinatagong lihim na hindi ko pa handang malaman, pero dahan-dahan na nila akong hinihila papunta roon. Dumating ang gabing tuluyang nagpabago sa pananaw ko sa lahat. Kung noon ay duda pa lang ako, ngayong gabi ay may nasaksihan ako na hindi mabubura sa isip ko kahit ilang taon pa ang lumipas. Ang gabing iyon ang unang beses na nasilayan ko ang tunay na anyo ni Lyra at kung bakit hindi siya lumalabas tuwing umaga. Nagsimula ang lahat ng magising ako bandang 2:00 ng madaling araw dahil sa sunod-sunod na kaluskos. Sa una, inakala kong pusa lang o aso sa labas. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang tunog, parang may mabigat na bagay na umaapak sa bubong namin.
Hindi ito tunog ng hayop kundi tunog ng isang bagay na may bigat ng tao o higit pa. Kinabahan ako, ngunit sa kabila ng takot, hindi ko napigilang sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Sa unay wala akong makita. Madilim ang paligid at tanging anino lang ng mga puno ang gumagalaw dahil sa hangin. Ngunit ilang saglit pa, may nakita akong gumalaw sa bubong ng bahay ng kapitbahay. Isang anino, dahan-dahang tumatayo hanggang sa unti-unti itong nagiging malinaw sa paningin ko. At doon ko siya nakilala, si Lyra. Pero hindi na siya katulad ng batang nakita ko noong mga nakaraang gabi. Ang buhok niyang dati ay magulo lang, ngayon nakalugay na parang kay haba-haba na ng mga hibla. Ang balat niya ay halos kulay abo at ang mga mata niya ay hindi na ordinaryo. Mas maliwanag na pula, kumikislap sa dilim na parang dalawang baga na nag-aapoy. Ang pinaka nakakatakot ay ang likuran niya, bagamat hindi pa buo, may nakabakat na mahabang hiwa, parang may puwersang pilit na humihiwalay mula sa katawan niya. Dahan-dahan siyang umupo sa bubong, at doon ko nakitang parang may unti-unting lumalabas na mga pakpak. Hindi ito pakpak ng ibon o paniki. Mas makapal, mas mahaba, at parang gawa sa matitigas na litid. Habang lumalabas ito, naririnig ko ang paghinal ni Lyra, na parang nasasaktan ngunit nasasanay na. Ilang saglit pa, maririnig ang mahinang kriik ng buto na tila nag-aayos ng posisyon. Doon ako napaatras sa takot. Nang tuluyang lumabas ang mga pakpak, tumayo si Lyra. Ang payat niyang katawan ay biglang naging matikas at makapangyarihan. Tumingala siya sa langit at sa isang iglap, biglang lumipad. Tumalon siya mula sa bubong na parang wala itong bigat at sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Umikot siya sa itaas ng baryo ng may kakaibang bilis, at ang tunog ng pagaspas ng pakpak niya ay hindi na katulad ng mga narinig ko dati, mas malakas, mas matalim, at mas buhay na buhay. Pero ang pinakakinilabutan ako ay nang dumaan siya sa harap ng bahay namin. Sa loob ng isang segundo, tumingin siya diretsyo sa bintana kung saan ako nakasilip. Para bang alam niyang naroon ako. Para bang matagal niya nang alam. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung nakita niya ako o naramdaman lang niya ang presensya ko. Pero sa mga mata niya, may nakita akong hindi ko inaasahan, gutom. At doon ko naintindihan. Kaya pala hindi siya lumalabas tuwing umaga dahil sa gabi, iyon ang tunay niyang tahanan. At iyon ang oras na hindi siya batang babae, kundi isang nilalang na hindi dapat makita ng kahit sino. Kinabukasan, hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip ko ang imahe ni Lyra, ang mga mata niyang parang apoy, ang pakpak niyang unti-unting umusbong mula sa likuran, at ang paraan ng paglipad niya na parang sanay na siya sa dilim. Hindi ko alam kung bangungot ba iyon o totoong nasaksihan ko, pero ang tibok ng puso ko ay hindi pa rin humuhupa. Habang nakaupo ako sa harapan ng bahay namin, napansin kong nakatayo si Aling Marta sa pintuan nila. Namumutla siya at parang puyat na puyat. Nang magtama ang tingin namin, agad siyang lumapit. May nakita ka ba kagabi? Mahina niyang tanong, halos pabulong, na para bang natatakot na baka may makarinig. Hindi ako agad nakasagot. Pero alam kong nakita niya sa mga mata ko ang totoo. Hindi ko man sabihin, alam niyang may nalaman na ako. Napabuntong hininga siya at mabilis akong inaya na pumasok sa loob ng bahay nila. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kalagayan ng kanilang loob, puro lumang anting-anting, dahon-dahon, mga kandilang itim, pula, at puti. May mga lumang larawan at may mga simbolong nakaukit sa kahoy. Parang templo ng sinaunang paniniwala. Umupo kami sa mesa at sa wakas ay nagsimula siyang magsalita. Si Lyra hindi siya masamang bata, sabi niya, nanginginig ang tinig. Pero hindi rin siya ordinaryong tao. Dito niya isinalaysay ang kasaysayan na pilit niyang itinago sa lahat. Ang ama ni Lyra, ayon kay Aling Marta, ay hindi tao. Isa raw itong nilalang na lumalabas tuwing gabi, isang aswang na may kakayahang magpalit ng anyo. Noong bata pa si Marta, hindi raw niya alam ang tunay na katauhan ng lalaking minahal niya. Nang malaman niya ang totoo, huli na nagdadalang tao na siya kay Lyra. Pinilit kong itago siya sa araw kasi doon siya pinakamahina, paliwanag niya. At tuwing gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, lumalabas ang dugo ng ama niya. Hindi ko siya makontrol. Habang nagsasalita siya, tumutulo ang luha niya. Hindi iyon luha ng takot, kundi luha ng isang inang desperadong protektahan ang anak niya sa mundo at protektahan ang mundo mula sa anak niya. Ikinuwento niya na araw-araw siyang naglalagay ng mga orasyon sa paligid ng bahay upang hindi tuluyang maging ganap na halimaw si Lyra.
May mga gabing matagumpay niya itong napipigilan, pero may mga gabing hindi niya kaya, lalo na kapag malakas ang hila ng dugo ng ama nito. Nakita mo siya kagabi, hindi ba? Tanong niyang muli. Tahimik akong tumango. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang sinabi. Huwag mo siyang sasaktan. At sana tulungan mo akong protektahan siya. Hindi ko na kayang mag-isa. Hindi ako agad nakapagsalita. Sino ba ako para makialam sa ganitong delikadong sitwasyon? Pero nang maalala ko ang mga mata ni Lyra, hindi iyon mata ng halimaw. Mata iyon ng batang naguguluhan at gutom na gutom. At doon ko naramdaman ang bigat ng lihim na iyon. Hindi lang pala si Lyra ang delikado, pati ang baryo. At higit sa lahat, pati ang sarili ko. Mula nang malaman ko ang tunay na katauhan ni Lyra, parang araw-araw ay mas lalo akong natatalian sa dambuhalang lihim na pilit itinatago ni Aling Marta. Ngunit kasabay ng pag-unawa ko sa sitwasyon nila ay ang unti-unting paglala ng mga pangyayari sa baryo. Tulad ng sabi ni Aling Marta, kapag hindi nakokontrol si Lyra may sinasaktan siya. Isang madaling araw, nagising ang buong baryo sa sigaw ng isang nanay. Nadiskubre nilang nawawala ang anak niyang lalaki, isang 8 taong gulang na batang mahilig maglaro sa tabi ng ilog. Sa harap ng kubo nila, puro bakas ng kamay at paa ng bata ang nakita, pero ang mas nakakatakot ay ang mga yapak na tila hayop, mahahaba, mapipisak, at parang inukit ng matutulis na kuko ang lupa. Nang makita ko ang mga marka, agad kong naalala ang nakita kong anino noon sa bubong at ang anyo ni Lyra. Habang umiiyak ang nanay ng nawawala, napagtanto ko ang desperasyon at takot ng buong baryo. Lahat ay nag-uusap, nagtuturuan, naghahanap ng dahilan. Hanggang sa may isang matandang lalaki, si Mang Toryo, ang sumigaw, simula nang lumipat ang batang yon dito, sunod-sunod na ang malas. May nilalang sa lugar na to at alam natin kung kaninong bahay galing ang anino. Mabilis na tumingin ang lahat sa bahay ni Lyra. Sa isang iglap, parang lumabo ang hangin at napuno ng puot ang bawat mukha. Ang mga dating tahimik na kapitbahay ay biglang naging isang galit na hukbo. Naglabasan ang mga itak, sibat, at mga torch na punong-puno ng galit at takot. Ramdam ko na ang paglala ng sitwasyon. Kaya pumunta agad ako sa bahay ni Lyra. Pagbukas ko, doon ko nakita ang batang nakaupo sa sahig, nakapikit, nanginginig, at tila nanghihina. Ang likod niya ay nakabalot ng kumot, pero bakas na bakas ang mga pilat na parang sunod-sunod na pagbitak ng laman. Umiyak si Aling Marta habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng labi ng anak niya. Hindi ko siya napigilan kagabi, hindi ko alam kung saan siya pumunta, bulong ni Marta na halos hindi na makahinga sa sobrang pagkaawa at takot. Pero bago pa man namin maisip kung paano maaayos ang lahat, may malakas na kalabog sa pinto. Bang! 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 Lumabas kayo riyan! Alam naming may nilalang sa loob. Dinig namin ang sigawan ng mga tao. May nagbabato ng bato sa dingding. May sumisigaw ng isunugin ang bahay. At may nagtatakbo sa labas na may dalang torch. Nang lumingon ako kay Lyra, nakadilat na ang mga mata niya. At hindi iyon mata ng isang bata. Pulang-pula, puno ng gutom at galit, pero may halong takot. Parang alam niyang pupugutan siya ng mga tao sa labas. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero ang alam ko, kung papasukin ng mga tao ang bahay na ito, siguradong may mamamatay. Hinawakan ako ni Aling Marta sa braso. Anak, pakisuyo, tulungan mo kami. Kahit ngayong gabi lang. Hindi siya halimaw kung hindi siya pinipilit. Sa labas, naririnig ko ang paglapit ng mga tao, ang yabag ng mga galit na paa, at ang pagbuga ng apoy mula sa kanilang mga torch. Ang buong baryo, nagkakaisa sa isang layunin, ang lipulin si Lyra. At ako lang ang nakaharang sa pagitan nila at ng nilalang na tinatawag nilang halimaw. Pagod na pagod si Liza pagka-uwi mula sa libingan. Kahit pilit niyang kumbinsihin ang sarili na wala siyang nakita, hindi mawala sa isip niya ang puting anino at ang malamig na hangin na hindi man lang gumagalaw ang mga dahon. Nang lumalim ang gabi at tahimik na ang buong baryo, nakaramdam si Liza ng kaba. Parang may presensyang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Nasa loob siya ng maliit na kubo, nag-init ng tubig para makaligo, nang biglang may kumalabog sa bubong. Hindi niya alam kung pusa, ibon o tao. Pero ang bigat ng lagapak, parang may nilalang na mas malaki pa sa aso. Napalunok siya, hawak ang lampara, at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sa labas, wala siyang makita. Ngunit nang ibaba niya ang tingin, may bakas ng paa sa lupa, mahahaba ang daliri, parang hindi pangkaraniwan, at tila may kuko. Kinabahan siya.
Baka naman hayop lang, bulong niya. Pero hindi mapanatag ang dibdib niya. Bumalik siya sa loob, isinara ang pinto, at inilok. Habang nagbubuhos ng mainit na tubig sa palanggana, may narinig siyang mahina, parang buntong hininga. Hindi siya sigurado kung hangin lang, hanggang sa may marinig siyang, liiza, mahina, parang galing sa likod ng bahay. Sumirit ang lamig sa likod niya. Pakiramdam niya, hindi iyon imahinasyon. Narinig niya ulit, ngayon mas malinaw, Liza tulungan mo ko, kinilabutan siya. Sino ang tatawag sa kanya ng ganoong oras? Lalabas na sana siya para tingnan, pero biglang kumaluskos ang pinanggagalingan at may mabigat na yabag na tumakbo papalayo. Napatigil siya. Naramdaman niyang hindi tao iyon. Hindi normal ang tunog ng yabag, hindi pantay, parang may hinihila o may pilay. Habang nakatulala si Liza, napansin niyang kumikislap ang lampara. Parang may gustong pumasok na malamig na hangin sa loob. Nagdasal siya ng mahina. Maya-maya ay may kumalabit sa bintana, isang mabilis na tok. Na parang kuko ang tumama. Napatakbo siya sa kama at nagtago sa ilalim ng kumot. Hindi niya alam kung bakit ganun ang reaksyon niya, pero ang buong katawan niya ay nanginginig. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala ang mga ingay. Tahimik ulit. Pero nang dahan-dahan niyang ibinababa ang kumot para sumilip, nakita niya ang isang aninong nakatayo sa gilid ng kanyang bintana. Hindi malinaw ang mukha pero nakayuko ito, nakatingin sa kanya. Nanlaki ang mata ni Liza. Gusto niyang sumigaw pero walang lumabas na boses. Isang iglap lang, nawala ang anino, parang usok na naglaho. Pag umaga, hindi na niya alam kung nanaginip lang ba siya o totoo ang lahat. Pero nang lumabas siya ng bahay, nakita niya ang bakas ng paa ulit. At sa tabi niyon, isang maliit na supot. Nang buksan niya, may laman itong tatlong kulay abo na buhok, tuyo at matigas. Tanging isang nilalang lang ang kilala sa baryo na may ganitong klaseng buhok. At natanto ni Liza na baka may kinalaman dito ang albularyong nakalibing. Ito ang gabi na nagsimula ang tunay na kababalaghan. Kinaumagahan, hindi mapalagay si Liza. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit, dahil ang mga taga-baryo ay kilala sa pagiging tahimik tungkol sa mga kababalaghan. Marami ang hindi nagsasalita, hindi dahil walang alam, kundi dahil takot silang pag-usapan ang mga bagay na hindi nakikita. Pero kailangan ni Liza ng sagot. At tanging isang tao lang ang naisip niyang tanungin, si Mang Irog, ang pinakamatandang taga-baryo. Pagdating niya sa bahay nito, nadatnan niya ang matanda na nakaupo sa duyan, nakatanaw sa malayo parang may hinihintay. Nang makita siya nito, nagsalubong ang kilay ni Mang Irog. Inaantay kita, mahina ngunit malinaw niyang sabi, dahilan para manindig ang balahibo ni Liza. Po, bakit niyo ako inaantay? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumango ang matanda, saka nagbuntong hininga. Dahil nakita ka niya kagabi at alam kong hindi ka papakawalan niyan hanggat hindi mo nalalaman ang totoo. Umupo si Liza sa harapan ng matanda. Sino po ang nakita ko? Ano po yung boses? Bakit po may bakas ng paa? Tanong niya sunod-sunod. Tumingin si Mang Irog sa kanya, diretsong tumatama ang kanyang maputlang mata. Hindi mo dapat binuksan ang libingan ng albularyo. Natigilan si Liza. Pero hindi ko naman sadya, alam ko, putol ng matanda. Pero kahit hindi mo sinasadya, nagising mo siya. At ang albularyo hindi tulad ng iniisip mo. Narumihan ang noon ni Liza. Hindi po ba siya mabait? Hindi po ba siya tumutulong noon? Napailing si Mang Irog. Lahat ng kabutihan may kapalit. At ang albularyo, bago siya namatay, naging mapanganib. Pinagbawalan kaming lumapit sa bahay niya. Maraming nawawala noon, mga hayop, minsan pati bata. Pero walang matapang magsabi ng totoo. Nanginginig na ang kamay ni Liza. Ano pong nadiskubre ninyo? Tahimik si Mang Irog ng ilang saglit bago nagsalita, mababa ang boses. Isa siyang mangkukulam at kaya siya nakalibing ng malalim ay para hindi siya makabalik. Humigpit ang dibdib ni Liza. Kaya po ba may naglalakad kagabi sa bubong ko? Tumango ang matanda. Hindi siya tao, Liza. At yung buhok na nakita mo? Buhok niya yon. Kapag may target siya, iniiwan niya ang tatlong buhok bilang babala. Napalunok si Liza. Pero bakit ako? Dahil binalikan mo siya. At maaaring may hinahanap siya sa'yo, bumigat ang tinig ng matanda. O baka may gusto siyang ipagawa sa'yo. Ang mga tulad niya hindi nagpapakita ng walang dahilan. Kinilabutan si Liza. Ano pong dapat kong gawin?
Hinawakan ni Mang Irog ang kamay niya. Meron kang dapat hanapin sa lumang kubo ng albularyo. Isang bagay na hindi natapos. At kapag hindi mo nahanap iyon, hindi ka titigilan ng kaluluwa niya. Tumindig ang balahibo ni Liza. Hindi lang pala siya minumulto. May misyon ang mangkukulam para sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon at ng mga babala ni Mang Irog, alam ni Liza na kailangan niyang harapin ang katotohanan. Hindi na siya pwedeng matakot lang at magtago. Kailangan niyang pumunta sa lumang kubo ng albularyo, doon kung saan nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Habang papalapit siya, ramdam niya ang lamig na parang bumabalot sa kanyang katawan, at ang hangin ay may bahagyang halimuyak ng damo at abo. Pagpasok niya sa kubo, nakatayo pa rin ang mga lumang gamit, mga kaldero, anting-anting, kandila na halos natutunaw, at mga simbolong ukit sa kahoy. Sa gitna, may maliit na kahon na yari sa kahoy. Ramdam ni Liza ang bigat ng paligid, parang may nakamasid sa kanya. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang 3 hibla ng buhok, katulad ng nakita niya kagabi, at isang lumang kwaderno. Binasa niya ang mga pahina, at doon niya natutunan ang buong katotohanan. Si Lyra ay anak ng isang aswang na lalaki, at sa bawat gabi na may buwan, lumalakas siya at naglalakbay sa paligid ng baryo. Ngunit ang bawat galaw niya ay may dahilan, ang gutom na nararamdaman niya ay hindi puro kasamaan, kundi isang lihim na mana ng kanyang ama na hindi maipaliwanag. Habang nagbabasa, may marahang yapak sa likuran. Tumalikod si Liza at nakita si Lyra, nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Hindi siya kumilos ng agresibo. Sa halip, nakatingin siya kay Liza na parang may hinihintay. Maya-maya ay lumapit siya, dahan-dahan, at inilapit ang ulo niya sa kamay ni Liza. Parang nagtataka, ngunit may halong tiwala at pasasalamat. Dito na unawaan ni Liza ang pinakamahalagang aral, kahit gaano pa kadilim o kabangis ang isang nilalang, may puwang para sa pangunawa at kabutihan. Hindi lahat ng kakaibang nilalang ay masama. May mga pagkakataong ang galit, gutom, o kakaibang kapangyarihan ay bunga ng kalikasan, ng pamana, at minsan, ng pagmamahal na hindi mo nakikita. Sa sumunod na mga araw, unti-unting nagbago ang baryo. Hindi na ganoon kabilis ang takot ng mga kapitbahay, at kahit na may mga bakas pa rin ng kababalaghan, natutunan nilang mabuhay kasama ang hiwaga. Si Lyra, sa kabila ng kanyang kakaibang katangian, ay nagkaroon ng kaunting normal na buhay, lumalabas ng gabi ngunit hindi nakakasakit ng tao. At si Liza, dala ang kwaderno at kaalaman, ay naging tagapangalaga ng lihim ng bata. Sa huling eksena, nakatayo si Liza sa tuktok ng maliit na burol, pinagmamasdan ang buong baryo habang lumulubog ang araw. Ramdam niya ang katahimikan, ngunit may kakaibang lamig sa hangin, paalala na ang mga lihim at hiwaga ay patuloy na umiikot. Hindi man niya nakikita sa araw si Lyra, alam niya na may puwang ang kabutihan sa loob ng bawat nilalang, gaano pa man ito kakaiba. At doon nagtapos ang kwento, isang kwento ng takot, hiwaga, at pangunawa. Isang kwento na hindi malilimutan ng sinumang nakakita ng mga mata ni Lyra sa ilalim ng buwan, at ng mga gabing hindi mo alam kung tao o halimaw ang nasa paligid mo. Sa baryo na yon, ang gabi ay hindi lamang dilim, ito rin ay tahanan ng lihim, hiwaga, at aral na dapat pahalagahan. Isa.